Kung ang heartbreak ay masakit, mas masakit siguro kung ikaw ay fan ng Creamline Cool Smashers at Choco Mucho Flying Titans sa opening day ng PVL Reinforced Conference 2024. Parang isang pelikulang hindi mo inaasahang magiging horror. Tila ba binalikan tayo ng Sister Curse na matagal nang gumugulo sa mga panalo ng magkapatid na teams. Hindi lang basta pagkatalo, kundi straight sets defeat pa. Pero ano nga ba ang nangyari? At paano kaya nila mababawi ang kanilang laro? Para sa Choco Mucho Flying Titans, tila isang malaking dagok ang naging opening game nila laban sa Signal HD Spikers sa loob ng tatlong sets, 25-18, 25-21 at 25-16. Pinatunayan ng Signal na sila ang mas malakas sa araw na yon. Ang star libero ng Signal na si Judith Abil na dating free agent lang ay tila ba naging isang defensive wall na hindi basta-basta mababagsak. Ang Greek reinforcement ng Flying Titans na si Zoe Faki ay gumawa ng 13 points pero tila hindi sapat upang buhatin ang kanyang team. Si Dindin Santiago Manabat na inaasahang magbibigay ng karagdagang lakas ay nakapagtala lamang ng 8 markers. Samantala, ang Creamline Cool Smashers naman ay tila ba nakakatakot ang umpisa. Kahit pa sila ang pinakadominanting team sa nakaraang 6 na conference, hindi sila pinalad sa import-laden tournaments. Ang pagkawala ng kanilang captain na si Eliza Valdez kasama si Gemma Galanza at Tots Carlos dahil sa iba't ibang kadahilanan ay malaki ang naging epekto. Ang bagong import na si Erica Staunton kahit pa nakapagtala ng 20 points sa kanyang debut ay aminadong kailangan pang mag-adjust at mag-improve. Hindi maikakaila na malaki ang inaasahan ng fans sa dalawang team na ito. Ngunit parehong bumagsak sa kanilang unang laban. Para sa Choco Mucho, ang kakulangan ng chemistry at consistency ay malaki ang naging epekto. Bagaman may mga magagaling na individual players, mukhang hindi pa solid ang kanilang team play. Ang pagkawala ni Cici Rondina ay isa ring malaking kawalan na tila hindi pa nila napupunan. Para sa Creamline, ang pagkawala ng kanilang key players ay malaking bagay at kahit pa may bagong import na si Erica Staunton, kailangan pa ng oras upang mag-gel siya sa team. Sa kabila ng mga pagkatalo, hindi pa rin nawawala ang pag-asa ng mga fans. Bagaman mukhang malas ang opening day para sa magkapatid na teams na ito, marami pang laro ang kanilang haharapin. Ang tanong, matatapos na kaya ang Sister Curse na ito? Abangan sa mga susunod na laban.